Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa mga panauhin natin. Salamat po sa inyong pagtugon. Salamat din sa buhay ng mga kapatid natin sa Paisawan, Bagak, Bataan. Salamat din sa buhay ng mga senior citizens na patuloy na dumadalo sa ating gawain doon po sa may ibaba. At gayon din sa ating lahat ng mga tinawag ng Diyos, isang mainit at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Babasahin ko na po ng diretsyo kung ano po yung ating morning devotion kanina mula sa aklat ng Juan 12:26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Samahan po niyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, buksan mo po ang aming isipan upang maunawaan ang iyong salita. Buksan mo po ang aming puso upang tanggapin ang anumang paglilingkod na hindi nakabatay sa ambisyon, kundi sa pag-ibig. Buksan mo po ang aming mga kamay upang makagawa, tumulong at maglingkod saan mo man kami dalhin. Sa oras pong ito, alisin mo ang anumang pag-aalinlangan o pagod na maaaring maging hadlang sa aming pagkatuto. Palitan mo po ito ng kagalakan sa paglilingkod, kahandaan sa pagsunod at kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. O Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro. Turuan mo po kaming kung paano magiging katulad si Kristo. Mapagpakumbaba, masunurin at handang maglingkod ng walang kapalit. Nawa ang mensahe ngayon ay magbunga ng pagbabago sa aming buhay, sa aming pamilya at sa iyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay may pamagat na servanthood, the path to true greatness, no? Nag-a-agree po ba kayo na ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay ang paglilingkod sa Diyos? Ito mismo ang pamantayan ni Jesus. Siya na hari ng lahat ay nagpakababa at naglingkod ng buong katapatan. Sa kaharian ng Diyos, hindi sinusukat ang taas ng posisyon, kundi ang kababaang loob at kahandaang maglingkod ng may pag-ibig. Kailangan nating makinig sa mensahe ngayon sapagkat damang-dama ko po ang kakulangan natin ng atensyon sa pakikinig. Ito po ang landas na dapat nating tahakin. Sa pamamagitan nito, makikita natin kung anong uri ng tao ang nakahandang maglingkod sa Diyos. Kung wala pong pag-ibig, hindi makapaglilingkod sapagkat ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay yung pong self-giving, no? Self-giving service. Taong daluyan ng Diyos upang magpagaling ng mga sugatang puso, magpalakas sa mga mahihina, magturo ng katotohanan at magpakita ng pag-ibig. Sa kaharian ng Diyos, yung pong kadakilaan ay nasusukat sa pagbibigay, pag-aalay, hindi po puro tanggap. Halimbawa, simulan natin sa unang bahagi, the true measure of greatness. No? Sa mundo, sinusukat ang kadakilaan sa pamamagitan po ng posisyon, kapangyarihan, at kung gaano kalaki ang ari-arian mo at yaman, dahil ang mundo po ay nahuhumaling sa kapangyarihan, kasikatan, titulo at tagumpay. Pero, malinaw po na tinuro ni Jesus, no? Ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi po nasusukat sa taas ng anumang posisyon, kundi sa kung gaano ang lalim ng paglilingkod. Tingnan po natin ang sukatan ng sanlibutan laban sa sukatan ng Diyos. Unahin ko po yung sukatan ng Diyos, no? Sa sukatan ng Diyos,
nililinaw talaga kung sino yung una, no? Sino yung nais maglingkod, sino yung nakahandang magpakumbaba, makinig. Sino yung sumusunod sa halimbawa ng Panginoon, sino yung merong puso, yung submissive heart, merong submission, no? Samantala, yung sukatan naman ng mundo, sino yung nasa taas, no? Sino yung sikat, sino yung may kakayanan at mayaman, sino yung may kapangyarihan. Malayo-malayo po pagka ating ikukumpara sila. Sinabi po ng Panginoong Hesus sa Marcos 10:43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Whoever is greatest among you should be a servant. No? Hindi po niya sinabi na sino man ang nais na maging dakila, kailangan maging leader. Hindi po. Sa halip po, dapat maging lingkod. Sa kaharian ng Diyos, ang lingkod po ang tunay na dakila. Ang maging lingkod ay marangal. No? Bakit ba ito ang nagiging sukatan? No? Tingnan natin, letter A, because this is the character of Christ. Marcos 35, naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Isipin po ninyo, si Jesus, ang hari ng mga hari, ay naglilingkod. Hindi siya dumating para paglingkuran natin, kundi para maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay sa lahat. Kung ang anak ng Diyos ay nagpakumbaba, nagpakasakit sa makatwid, ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba, hindi sa pamamagitan ng pagmamataas, katigasan ng ulo, hindi pagpapasakop. Kailangang maihayag sa ating mga buhay ang buhay ni Kristo. Ang sabi naman sa unang Pedro 5:6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. No? Meron pa po sa 10:45 ng Marcos, ang sabi, sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito, no? Ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Malinaw po yung pagkakaparito niya. No? Bagamat siya'y hari, siya ay nagpakumbaba. No? Tinaligdan niya yung pagiging Diyos niya, ang kapangyarihan niya, at siya'y gumalaw, lumakad ng isang tunay na tao. No? Marahil may magtatanong sa atin. No? So, why is service the measure of greatness? The answer is simply, letter B, because service is the fruit of genuine love. Yan yung tunay na pag-ibig. No? Sabi ko kanina, hindi ka makakapaglingkod kung wala kang pag-ibig. Kung iniintindi mo lang yung sarili mo, yung buhay mo, yung karir mo, no? Yung plano mo sa buhay, hindi ka talaga makakapaglingkod yan. Tingnan mo yung mga bagay na binanggit ko at kung kasama ka dyan, talagang hindi ka makakapaglingkod, kapatid. Mananatili kang attendee sa habang buhay. Hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mamatay ka. Wala kang maiaambag sa kaharian ng Diyos. Remember, dumadaan lamang tayo sa sanlibutan ito. Hindi tayo permanente rito. No? Dumadaan lamang tayo rito. Kaya dapat makita na sa panahon natin ay nakagawa tayo ng mga bagay. Maski hindi siya major contribution, no? Basta mga bagay na nakapagpaunlad sa ibang tao,
nagatid ng mabuting karanasan sa tao, no? Nadala mo sila sa paanan ng Panginoon. Pero kasi kung yun lang ang intindi mo, yung karir mo, yung kinabukasan mo, yung buhay na ipinamumuhay mo ngayon, I'm sure you have a lot of what, dreams. Ano pa ang pwede natin? Marami kang pangarap, no? Gusto mo makatapos ng pag-aaral. Gusto mo makapagtrabaho na may malaking sweldo. Gusto mo maging nanay na maunlad na nanay na makapaghahanap buhay, makatulong sa bahay. Kasi kung yan lang naman ang iisipin mo, wala kang kinalaman sa kasaysayan ng kaligtasan. Kahit na maging absolutely tagumpay ka, wala ho ang pangalan mo talaga sa aklat ng mga dakilang tao. Wala. Parang hindi ka umiral sa mundo, no? Parang wala ka. Ganun po yun. Kaya kahit anong bango ng pangalan mo sa lipunan, sikat ka sa media, pero kung wala kang ginawang pagdilingkod sa Panginoon, baliwala ka rin. No? Maliwanag po yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Isipin mo, nasa Kanya lahat ng kapangyarihan, ha? Hindi niya ginamit ito para, para sumagana siya, para hindi niya matikman yung hirap. Hindi po. Sabi po sa Filipos 2, 3-4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. I'm sure sa time na to, nag-iisip ka pa rin ng karir mo, iniisip mo yung future mo, laging ganon. Tandaan mo, kung hindi nakakabit yan, kung hindi naka-anchor sa buhay ni Jesus, kapatid, sasabihin ko na siya in advance, hindi ka magiging successful. Tandaan mo, wala pong disgrasya sa mundo. Lahat na nangyayari sa mundo, alam ng Diyos. At hindi papayagan ng Diyos ang anumang bagay na mangyayari sa mundo nang walang permiso sa Kanya. Kaya yung mga pagsisikap mo, sayang din yan. Full of energy, hindi mo rin magagamit yan. Tandaan mo yan. Tanin mo sa isip mo, sa araw na ito, sa petsang ito, na narinig mo itong aral na ito ngayon. No? Pag malasakitan ninyo, ang kapakanan ng iba. Dahil kung hindi, makasarili ka. Hindi lamang ang iyong sarili. No? Tandaan natin na hindi tayo makakapaglingkod kung hindi tayo marunong magmahal sa kapwa. Totoo yun. Kung wala kang pag-ibig, paano? Wala. Kaya, ang pinakamataas na expression ng love, no, ay self-giving service. Self-giving. Ibinibigay mo ang iyong sarili sa gawain ng Panginoon. Normal na tao ka pagka ganyan. Hindi pwedeng wala ang Panginoon sa buhay mo at wala kang ginagawang serbisyo. Abnormal yan. No? Sabi po sa Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Remember? Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kita niyo po yun? Kasi yung gusto mo, hilig ng laman yun eh. Hindi masamang magtapos ng pag-aaral. Hindi masama na magkaroon ka ng karera. Pero kaalinsabay dapat niyan, nakaugnay ang buhay mo kay Kristo. Nakikinig ka at sumusunod ka. Naiintindihan mo yun? Hindi pwedeng sarili mo lang na tatapusin ko itong aking pangarap, gagawin ko lahat. Hindi po ganon eh. Alam niyo ang isda, ginawa ng Diyos. Hindi siya tinuruang lumangoy ng Diyos. Kasi yun ang ibinigay na kalikasan sa kanya ng Diyos eh. Tandaan niyo, may nakita ba kayong isda nag-aaral lumangoy? Yung ibon, may pakpak yan. Binigyan ng Diyos yan sapagkat ang kalikasan niya ay makalipad. Natural na makakalipad siya, hindi siya nag-i-struggle. Kasi yun ang kalikasan niya. Tayo, tao, may kalikasang sarili na ibinigay ang Diyos sa atin.
At kaya hindi natin nagagawa yung paglipad at ang paglangoy sapagkat hindi tayo isda at ibon. Ginawa tayong tao ng Diyos para gawin yung kanyang gawain. Naintindihan niyo? Yung kalikasan natin dapat mabuhay sa atin. Kaya pag hindi umiiral yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, nang likhain niya tayo, wala tayo. Anong magiging kinabukasan mo? Ganyan. Tinawag kayo upang maging malaya. Minsan sobrang freedom, hindi maganda eh. No? Again, why is service the measure of greatness? See, because service brings about change. No? Naghahatid siya ng pagbabago. Maraming bago. Ang luma, wala na. Ikaw ay bago na. No? Meron po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, ganito ang mababasa natin. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kabigati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. At hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Nakasulat sa Bible yan. You see, kailangan basahin natin ang aklat. Kailangan ma-internalize natin ang mensahe ng aklat. Hindi tayo pwedeng umiwas eh. Kasi yun ang kalikasang ibinigay ng Diyos sa iyo. Doon ka iniligay ng Diyos eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng ibang bagay outside o sa labas ng mga panukala ng Diyos. Ginawa ka precisely ng Diyos for a purpose. No? Hindi binabago ng mga titulo ang tao. Tandaan niyo, ang pagdilingkod ang gumagawa nito. Kung sino ka. Kung paano ka gumagawa. Ang mga taong nagnanais na maglingkod ng may pag-ibig, ang nagiging instrumento ng Diyos sa pagbabago ng buhay, pamilya, at ng komunidad. Sino ka ba sa community? Kilala ka ba ng mga tao? Ano ang pagkakilala na sa inyo? Let's be honest. Ano ang pagkakilala siya ng kapitbahay mo? Nakikita kaya niya yung pag-ibig sa iyo? Sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo pwede lumihis doon sa mga panukala ng Diyos kung ano ang pagkakagawa sa atin. Talagang ginawa tayo ng Diyos para diyan. Kung hindi umiiral yung mga panukala ng Diyos sa iyo, ano ka? Hindi ka naman isda, hindi ka naman ibon. Ano ka? Get mo? Let's be honest. Sige, balikan mo. Sige, isipin mo ngayong umaga. Ano ba ako sa lugar namin? Ilaw ba ako? Ano ba ako? Kilala ba nila ako? Alam ba nila yung ginagawa ko? Nakilala na ba nila yung Diyos ko? Kailangan maging totoo tayo. Hindi mo pwedeng, kapatid, tingnan yung katotohanan tapos talikuran mo. No, you cannot. Hahabulin ka niyan. Yung katotohanan kailanman, sa simula ng panahon hanggang sa magbukas ito, yung katotohanan mananatili yan. Hindi mo pwedeng talikuran yan, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan. Ano ka sa community? Are you well respected? Takbuhan ka ba ng mga tao kung may kailangan sila? Ano na itutulong mo sa mga taong yan? Ano, hindi nagdudugo ang konsyensya mo sa oras na to? Hindi mo naintindihan kung ano yung papel mo? Kung gusto mo maglingkod, kailangan meron kang pag-ibig. No? Kasi yung pag-ibig niya, ang gagamiting instrumento ng Diyos para mabago ang buhay ng mga tao sa paligid. Sa pamilya mo. No? So, tutukan natin ang pinakapuso ng mga katanungang ito. No? Roman number 2, what is servanthood?
Letter A, servanthood is identity. Hindi po ito ministry role. Identity. Ito ay isang pagkakataon para sa ating mga Kristiyano. Remember, Jesus Himself took the form of a servant. Hindi niya hinangad na maging kapantay siya ng Diyos. Hindi po. Pwede naman dahil anak siya ng Diyos eh. Pero hindi po niya hinangad na maging kapantay ng Diyos. Ano ang katibayan? Basahin natin ang Pilipos 2:7. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Ano niyo? Siya po ang hari, ha? Siya po ang hari. Siya rin yung naglilingkod o naglingkod. Di ba? Isipin mo, Diyos ka, hinubad mo ang pagiging kapantay ng Diyos. Baka kung ikaw yan, baka hindi mo nahubarin eh. Di ba? Baka puro magic ang ipapakita mo sa mundo, puro kayabangan at para hangaan ka ng mga tao. Siya hindi eh. Hinubad niya eh. Tapos yung mga ginawa niya, hindi naman para sa sarili niya. Nakita niyo ba yun? Bakit? Ano po ang nagmamotivate sa kanya? Yung pag-ibig. Yung heart niya. No? Maliwanag sa kanya kung bakit siya bumaba sa lupa. Bakit siya isinugo? Maliwanag sa kanya. Sa atin, maliwanag ba bakit tayo pinanganak? Maliwanag ba kung bakit tayo nasa church ngayon? O you just come here as parang bisita lagi, every Sunday? Hanapin natin. Tingnan natin, ano ba ang pinagmulan nito? Bakit ba ako nasa church ngayon? Naintindihan niyo po? Oh. Hari ng mga hari, naging lingkod. No? Tingnan niyo, ito pakinggan niyo to. Sa Lucas 22:27, sino ba ang higit na nakakataas? Pakinggan niyo ha, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama niyo bilang isang naglilingkod. Hindi po siya na nakadulog sa hapag, kundi naglilingkod. Ang ibig po sabihin, nakadulog sa hapag, walang ginagawa. Andun ka sa hapag, wala kang ginagawa. Hindi ka naglilingkod. Yun po ibig sabihin nun. So you just merely attend the church every Sunday feeling that you are pious, and one day you will travel from the earth going to heaven, and thank God. Kapatid, nananaginip ka. Hindi ho mangyayari yan. Pinaliwanag ko na sa inyo ng maraming beses, mag-a-abroad ka lang, may requirements. Lalo kung pupunta ka ng langit, matindi po ang requirement yan. Una, totoo yung pagtanggap mo kay Kristo, anak ka na talaga ng Diyos, at naglilingkod ka na. Kasi hindi ka naman pwede maging anak lang, anak-anakan ka lang. Mga anak-anakan lang ba tayo? Hindi ba? Ang pagiging anak natin ay buhat sa Diyos. Ano ka ngayon? Anak ka ba o anak-anakan ka? Isipin mo yan. You've been attending the church for quite a long time now. What happened? Kamusta yung time mo ng paglilingkod? Nakakapagpatotoo ka ba? Ano na ba ang nagawa mo sa church? Naisip mo na ba yun? O para ka lang bulaklak na pan-display sa church na patayo-tayo, pangiti-ngiti? Come on. Let's move to letter B. Servanthood is imitation of Christ. John chapter 12, verse 26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Kaya yung paglilingkod ay isang parangal at isang karangalan sa mga naglilingkod. "38 years na ako sa church, hindi pa ako nawawala sa paglilingkod.
Yun ang purpose ng Lord eh. Kaya nga tinawag, sabi ng awit kanina, we are called from the darkness. Kaya nga tinawag mula sa kadiliman, dinala sa liwanag. For what? What is the purpose? Hindi mo naisip yun? Ba't kinuha ka ng Diyos sa dilim, tapos nilagay ka sa liwanag? Bakit? Anong pakinabang ng Diyos diyan? No? Kung naghahangad kang maglingkod, sumunod ka. No? Kung saan siya naroon ka. Naroon ka. Kung may gawain dito, andyan ka. No? May pangako kasi ang Diyos diyan eh. Meron pa, Colossus 3:17. Tingnan niyo. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Yan yung strategy ng Panginoon sa buhay ng tao eh. Nakita niyo? Kaya may gagawin. Hindi tayo pwedeng sumulpot lang sa mundo tapos, ayan na. Ayan. Nanay na ako. Estudyante ako. Yan. Uy, may trabaho na ako. Hindi po. Natatawa ko doon sa isda eh. Kasi yung isda, talagang lumalangoy siya, wala nagturo sa kanya. No? Yun namang ibon, talagang lumilipat-lipat siya ng sanga. Kasi ganun siya ginawa ng Diyos eh. Eh tayo, ginawa lang ba tayo ng Diyos? Sumulpot lang ba tayo sa mundong ito para ano, ganyan? Parang mga bulaklak na sa parang nangingiti-ngiti lang sa church? Isipin mo mula nung makakilala ka hanggang sa panahong ito, ilang kaluluwa na ba ang naligtas dahil sa iyo? Wala ka namang ginawa, kundi inanyayahan sila, dinala mo sa church, namulat ang mata nila, nakilala nila ang Diyos. Ilan na ba? Ilan na ang naligtas? Dahil sumunod ka. Kamusta na yung patotoo mo? May bibigay mo ba yung patotoo mo? Paano ka nakakilala? At ano ang ginagawa mo ngayon? Dahil sa patotoo na yan. No? Ito ang pinagsisikapan ng isang lingkod. Tandaan niyo yan. Yan ang pinagsisikapan. Ang paglilingkod ay ang pagsunod sa yapak ni Jesus. No? Hindi ito performance, mga kapatid. No? Ito ay pagpapakita ng puso ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga gawa. At this point, I hope na naintindihan niyo kung ano yung paksa na tinatalakay natin. Pagka ginugunita ko yung buhay na ibinigay sa akin ng Diyos, wala na ako may dadagdag. Wala akong masabi na, Lord, may kulang pa ako. Kailangan ko pa nito, kailangan ko pa noon. Kasi ang Diyos na nakilala ko, simula nung ako'y nasa kadiliman pa, siya yung Diyos na talaga nagtawid sa akin mula sa dilim. Talagang, kung pareho kami mag-asawa, kami ni Sister Ruby, siguro kung hindi naging kami, no, baka patay na kami pareho eh. Kasi iba yung mapapangasawa ni Ruby, Chinese yun, magsusugal maghapon yun, si Ruby patay na yun sa bahay. Ako, sa barkada mamamatay ako sa inuman, sa mga trouble at kung ano-ano pa. Kaya para sa akin yung pag-aasawa ko kay Sister Ruby ay isang pagpapala ng Diyos eh. Yun ang gusto ng Diyos eh, no? Na wala kaming kamalay-malay, hindi namin maisip na, eto pala yun. Alamin niyo, ang purpose ng Diyos sa buhay ninyo, wag po puro karir, wag yung puro, akala niyo, umiikot lang ang buhay niyo dyan. Hindi po. Letter C, ang sabi, servanthood is mission. Mission. Yung paglilingkod po ay mission. Ano po ang mission ng church na ito? Maagang-maaga pa, binandila ko na po yan. Nasa Mateo 24:14. Anong sabi? Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan.
Ba't hindi pa nagwawakas ang mundo ngayon? Ang daling sagutin yan. Kasi hindi pa nagaganap yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi kung tatapusin niya ang sanlibutan ngayon, marami sa atin will end up in hell. Yeah. Believe it or not. Marami sa atin ang pupunta sa impyerno. Kaya sabi ni Lord, i-hold mo muna, wag muna, wag muna. Kailangan maligtas muna yung mga taong yan. Kaya, pag sinusunod mo to, itong magandang balita na to, tungkol sa paghahari ng Diyos, maganda po ang magiging bunga nito. Sabi nga ng aklat sabi po sa aklat ni Isaiah 52:7, ano sabi niya? O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sayon, ang Diyos mo ay naghahari. Bahagi ka ba ng gawaing yan? Alam niyo, kuminsan, wala namang mga bagay na shocking kundi yung katotohanan . Pag nalaman mo yung totoo, doon ka masya-shock. Oo nga, ano bang ginagawa ko sa church? Ano ba ako sa church? Leader ako . Ano ba trabaho ng leader? Ang paglilingkod, ang nagbubukas ng puso ng tao sa Ebanghelyo. Yan ang primary concern natin. Ito ang mandate nating lahat. No? Hindi dapat mag-aksaya ng panahon sapagkat mabilis na lumalakad ang mga araw. Isang araw, pag hindi ka naglingkod ngayon, sabi ko sa mga kabataan, pag hindi kayo naglingkod sa panahon nyo, alam nyo, irrelevant kayo. Irrelevant kayo. Dumaan ang kasaysayan ni hindi nabanggit ang pangalan nyo. Ni hindi nalaman na, nung panahon yun, meron bang kabataan? Wala ho. Kasi walang gumagalaw sa kabataan. Hindi mababanggit ang lahi ninyo. You observe. Yan ang na-observe ko sa church. Umaten pa kayo doon sa retreat. Nabuksan ang isip nyo. Gusto nyo italaga ang sarili nyo sa gawain ng church. Nasaan na? Nasaan? Gusto nyo lang pala camping . Gusto nyo lang pala magluto ron, tsaka kumain, tsaka magkwentuhan. Hindi nyo nakita ang purpose ng Lord. We spent time there para matutunan natin. Nagsalita ang bawat elder. Salita ang pastor. What happened? Gusto niyo matulad sa mga nanay na manganganak na lang ng manganganak at wala na. Yung lahi ninyo, hindi na mababanggit yan sa kasaysayan. Ang tawag sa inyo ay lost civilization. Lost civilization. Nakakahiya, di ba? Sasabihin mo siya, nasaan yung mga kabataan dito? Wala sila. Ang mga kabataan, sila dapat yung mga leader. Sila dapat yung dito nagkasalita sa harapan. Sila ang kumikilos lahat. Sila nagpapatakbo ng iglesia. Kitang-kita, gumagalaw sila. Buhay na buhay. Anong pakiramdam mo? Nakaupo ka ngayon, nakikinig ka. Anong pakiramdam mo? Nagre-rejoice ba yung puso mo? Masaya ka ba? May kagalakan ba? Tinanong mo na ba ang sarili mo, ano bang ginagawa ko dito? Tingnan nyo, yung mga kabataan mula sa Sunday School ay umakit na kamakailan. Let me be open on this, no? Makinig kayong mabuti, no? Ang ilan sa kanila ay nasa young people na ngayon. Nasa young people na ngayon. At yung ilan naman ay nasa singles na. Kita nyo? Ang susunod din ang pupuntahan ay women's care group. Anong ginawa nila? Di wala.
Oh, from singles to women's care group na. Ano na yung natapos nila? May nangyari ba? Naglingkod ba sila? May mga ministry ba sila o nakadulog lang sa hapag? Reality check lang. Alam mo yung isa pang na-discover ko, let me talk about this. Yung mga teacher, nagtuturo sa Sunday school sa mga bata. Ginagawa naman nila yung trabaho nila. Anong ginagawa nila sa mga tinuturuan nila? Tinuturuan nila, binibigyan nila ng mga assignment. Yung assignment, nakasulat sa notebook. At meron puwang doon na dapat pirmahan ng magulang. Para pag-uwi ng bata, sa kanilang tahanan, Mama, pirmahan mo raw ito, sabi ng teacher. Bakit po pipirmahan ng nanay yan? Para mabasa ng nanay kung ano nilalaman at anong comment ng teacher. Ang tanong ko, yung mga nanay, tinitingnan ba niyo yung mga anak ninyo? Tinitingnan niyo lang yung mga notebook ng anak niyo sa school. Yung spiritual na bagay, minamaliit ninyo. Hindi niyo ginagampanan yung mga tungkulin ninyo. Yan ang na-discover ko. Yung bata, 2 beses na pinagsabihan ng teacher, 2 beses na pinapirma yung nanay, hindi pumirma ang nanay, wala yung nanay. Hindi nakita yung notebook. Kahit na ano pong hirap, alam niyo ang ginagawa niyo sa mga teacher dito, ginagawa niyo mga yaya ng anak ninyo. Mahiya naman kayo. Hindi sila mga yaya, mga teacher sila, nag-aral sila para dyan. Ano ang aasahan niyo sa mga batang aakyat dito ngayon? Papasok sa ministry? Reality check lang, kapatid. Wala kang inintindi mo yung secular na pag-aaral ng anak mo sa school dahil gusto mo maging valedictorian siya, gusto mo maging scholar siya. Sayang yung panahon ng mga batang yan. Hindi kayo nakikipagtulungan sa guro. Dapat ang nanay ganyan eh. Pupunta ka sa teacher, ako yung nanay ni ano, may problema ba yung anak ko? Dapat ugnayan. Tinuturuan sila ng scripture. Pagdating ba ng bata sa bahay, tinatanong mo ba may scripture ka bang natutunan? Sige nga, let me hear it, please. Pabaya tayo. Kaya hindi na nyo makikita yung lahi ng kabataan. Wala na po yan. I'm sorry, no? Sometimes I get emotional. Kasi ang sakit sa loob eh. Bakit yung mga taong naglilingkod na to, hindi kayo nakikipag-ugnayan? Ba't hindi kayo makipagtulungan? Para naman sa mga anak yun eh. Pwede ko naman silang hindi na pagturuin eh. Pag Sunday, mag-enjoy na lang kayo, ha? Magkape kayo sa Starbucks. Hindi. Ginagamit nila yung panahon nila until late 12 o'clock para lamang sa mga anak ninyo. Tapos ganyan ang ginagawa ng mga nanay na to. May mga ministry na ba sila? Sabi ko nga, nakadulog lang sa hapag. Basahin natin uli yung Lucas 22:27. Pakinggan niyo to, ha? Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Kung wala ka pa ring ministry hanggang ngayon, kailan ka maglilingkod? Kailan tayo maglilingkod? Yung mga tatay. Mga tatay talagang uupo lang yan kasi intay nilang maging senior citizen sila. Iintayin nyo. Ganon din yung mga nanay. Walang halagang buhay natin kung ganyan. Nabuhay ka lang para saan? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Seryosong usapan po to. Magpapakatanda ka na lang dyan, upo-upo ka, tapos, senior na ako, purihin ng Panginoon. Paano? Kailan ka magdilingkod? Doon sa mga kabataan, pag may mga anak na kayo, kung matanda ka na, may sakit at mahina ng katawan, doon ka magdilingkod ako kay Lord. Tigilan nyo nga ang church na ito sa ganyan.
Maaring tanggihan ng mga tao ang pangangaral, ngunit bihirang tanggihan nila ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya habang bata pa, maglingkod na sa Panginoon. So, sino ang karapat-dapat na maglingkod? Let's go, Roman number 3. There are 3 characteristics of a true servant of God. Take note. True servant of God. Number 1 is humble heart. Makinig kayo. Parisan niyo po ito. Diyan kayo dinesign ng Diyos. Magkaroon kayo ng mapagkumbabang puso. Marcos 10:45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, in short, ang tunay na lingkod ay hindi naghahanap ng spotlight, hindi binibilang ang kanyang mga sakripisyo, kundi nagtsatsaga siya hanggang wakas. Tandaan mo, ang anumang itinanim mo sa church na ginawa mo para sa ikalulugod ng Diyos, tandaan mo, hindi yan nalilimutan ng Diyos, nakalista yang kapatid. Yes. Yung ginawa mong pagdilingkod sa church, kahit gaano kaliit, kasama yan, alam ng Diyos yan. Kaya alam din niya kung naglilingkod ka kunyari at hindi totoo, alam din niya yon. Sharp ang Panginoon. No? Sabi sa unang Pedro 5:6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Natandaan niyo yung huling bahagi na yan? Dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Hindi kasi nakakalimutan ng Diyos yan. Tanim mo sa puso mo yan. Hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Ang tunay na lingkod, hindi po nagtatanong ng, ano makukuha ko? Ano ba mapapakinabang ko sa paglilingkod ko? Dapat ang tanong, paano ko maipapakita ang tunay na paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo? Hindi tayo lagi nakaabang sa Diyos. Lord, Lord, Lord. Maglilingkod ako. Ang kamay nakatikom. Hindi po nakaganyan lang, hingi ng hingi, hingi ng hingi. It's about time we give our service, not asking for anything. Pakita natin sa Diyos na kontento tayo. Kung may kung meron tayong naranasang bagabag, whatever it is, trust the Lord. Ano pa ang kailangan dito? Humble heart, obedient hands. Kaya may kamay gagawa eh. Gagawa. 1 Peter chapter 4 verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. I-observe ninyo mabuti yung pag-aaral na ito. Itong paksang ito napakahalaga eh. No? Remember, servanthood is not intention. It is never intention. It is action. No? Ang lingkod ay sumusunod kahit mahirap. Kahit hindi convenient para sa kanya. Kahit wala nakakakita at pumapalakpak sa kanya, gumagawa siya. Ang tanging nasa isip niya ay maglingkod sa ministeryong ipinagkaloob sa kanya, nothing more, nothing less. Basta nasa isip niya, maglilingkod ako kay Lord. Gusto ko masaya si Lord pagdilingkod ko. Gusto ko ma-enjoy ni Lord yung pagdilingkod ko. Yun lang, nasa isip mo. Ano lang po yun? One way. You don't expect a return because, you know, that's automatic. No? Parang pumapasok sa lansangan na one way. Lingkod ka lang ng lingkod. Sige lang, lingkod ng lingkod. Yun ang pagtatanim na binabanggit ng Bible sa langit. Kung tatandaan lamang natin yung mga pinag-aaralan natin, by this time siguro, matured na tayo. Okay. Iniisa-isa natin, ano pa yung susunod dyan? Compassionate presence. Basahin natin yung aklat ng unang Pedro 4:8 hanggang 10. Sabi ni Peter, higit sa lahat, eto, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan.
huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. May lahat tayo may tinanggap eh. Whatever talent we have, we need to use it. For God's glory, use it. Ang lingkod ay hindi lang gumagawa sa ministry, ha? Nakikita ito sa kanyang puso. Marahil isa ka sa mga naglilinis ng church every Saturday. Kita naman kung mabuti. Alam mo, pagka naglilinis ka, hindi yung waso-waso, alam mo yun? Para lang makita ng tao. Kita po yan. Huwag mo na ipakita, alam na namin yan. Yung naglilinis, kitang-kita mo, focus talaga. Hindi siya nagmamadali. Hindi tumitingin sa relos. Alam niya, may nakaatang siyang gawain. Yung compassion ang nagiging tulay ng Diyos para abutin yung mga kawawang tao. Kung wala kang compassion, wala kang patience, sino maaabot mo? Nagmamadali ka. Yun na nga lang ang gagawin mo, magwalis eh. Ministry na nga yung pinasok mo pagkatapos. Ang dakila sa kaharian ng Diyos ay may pusong tumutugon sa pangangailangan ng iba. Kaya hindi lang sarili, no? Hindi siya self-centered, kundi people-oriented. Gusto mo yung tao eh. Gusto mo makausap yung mga tao. Gusto mo ang mga taong madala ko kay Jesus. Madala kay Kristo. Yun ang excited ka araw-araw. Isang araw, malungkot ka, 0. Ngayon, wala ako nakausap. Meron ko isang kapatid na kinausap. No? Marami sa atin marunong magbenta, di ba? Telemarketing, di ba? Nagbibenta ka online ng kung ano-ano. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo ibenta si Jesus? At least, nagbebenta ka ng kung ano-ano. Binibenta mo yung laptop, binibenta mo yung cellphone, ba't di mo ibenta ang pangalan ng Panginoon? Sa tamang pag-iisip, ha? Ibig sabihin, dalhin mo yung produkto, ang produkto mo sa Jesus, dalhin mo yung produkto na to, sapagkat ang produkto na to ay maaasahan sa lahat ng panahon. Yung produktong ito, pinakamainam, abot niya ang lahat. Kasi bawat produkto sa buhay ng tao ay meron limitations. Itong produktong ito na ipinangangalakal mo sa harapan ng mga tao ay isang, alam mo, you find time selling a lot of things. Ba't hindi mo ipangaral si Kristo online? Ba't hindi mo ipangaral ang kanyang pangalan? Oh, di ba? Kung ano-ano, Facebook ka ng Facebook, puro pagpapaganda yung ginagawa mo sa Facebook, wala namang message yung litrato mo. Puro pa-cute ka lang. I'm sorry, ha? Kita ko po lahat yan. Kailangan i-criticize ko yan eh. Anong ginagawa mo sa Facebook? Paganda-paganda ka. Anong gusto mong palabasin dyan? Nasaan ang scripture? Di ba? Pagkatapos ng gawain ito, maya-maya lang, may susulpot na naman sa Facebook niya, biglang uulsbong yung pangalan. Ano ang laman? Wala naman laman. Nako, mga kapatid. Kaya yung aral hanggang church lang, hindi na lumalabas eh. No? Hindi pwedeng self-centered. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yung pagiging mabait ang gusto kong pulsuhan. Maging mabait kayo at maawain. Kasi kung hindi tayo mabait, hindi tayo maawain, yung mga tao, i-disregard natin sila. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang sabi ng sanlibutan kasi, mind your own business. Yan ang sabi ng sanlibutan eh. Mind your own business. So let's continue. Roman number 4,
How is greatness measured in the life of a believer? Paano ba ang sukatan nito? Itong kadakilaang to, ano ang sukatan nito sa buhay ng isang mananampalataya? Now, there are 3 areas of service. No? Unang-una, at home. Yan yung mga gawain, kapatid. Sa bahay, kung nanay ka at tatay ka, nakikita sa iyo ang pasensya sa iyong mga anak. Huwag kang puro galit, puro aburido. Ano pa? Meron pagmamahal at pangunawa sa kanyang asawa. Oh? Nagiging tagapamayapa ka sa pamilya, sa bahayan. Makikita mo ang pagpapakumbaba tulad ni Kristo. Marami pang pwedeng idagdag yan. No? Samantalang, ikalawa, sa church. Sa church. No? Hindi ka tagapanood lamang. Ulitin ko po, hindi ka tagapanood lamang, kundi kasamang gumagawa. Hindi ka consumer, kundi contributor. Ulitin ko, you are not a consumer, but rather a contributor. Hindi yung kung ano ang maibibigay ng church sa akin, sa halip kung ano ang maitutulong ko sa gawain ng iglesia. Laging palabas, hindi alam mo yun, lagi tayo nagbibigay, hindi yung umaangkin o inaangkat yung biyaya. No? Simple lang po yan. Ano pa? Yung katlo, in the community. Sa komunidad. Anong papel mo sa community? Have you tried na tulungan yung mga nangangailangan? Meron ka naman natulungan? Ikaw ba ang ginagamit na ilaw ng Diyos sa dako ng dilim? Nakikita ba yung integridad mo sa iyong ginagawang hanap buhay? Meron ka bang integrity dyan? Ngayon, ang pinakamahalaga dyan, maging isa kang mabuting kapitbahay sa community. Para kang magnet. Yung mga tao, pag may kailangan sila, konting consultation, counseling, nagagamit ka. Tatanong ng nanay na kabilang kapitbahay, bakit nakita ko yung mga anak mo parang disiplinado? Ano bang ginawa mo? Ano sasabihin mo? Nagbago lang naman lahat yan nung dumalo kami sa church. Ba't hindi mo subukan dalhin yung anak mo sa church? Samahan nyo. Simpleng counseling. Magtatanong sila, ba't ang mga anak mo disiplinado? Ba't magalang? Ba't nagmamano? Pati sa kanila nagmamano. Nakikita po nila yan sa community. No? Kaya ang paglilingkod sa komunidad ay nagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo ni Kristo. Doon nakikita. No? Si Jesus ang pinakadakila, pero siya rin ang pinakamapaglingkod. No? Katunayan, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang alagad bilang halimbawa. Pinakita po yung servanthood. No? Ano sabi sa 1:13-14 hanggang 15? Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. No? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Alam na po natin yung context niya, no? Hindi naman bukas magdadala kayo ito ng labakara at tubig at hugasan yung paa ng mga kapatid. Marami po yan, mauubos ang oras natin kung maghuhugasan tayo na maghuhugasan. No? No? Ano pong ginawa ng Panginoon? Pinagaling niya ang mga sugatang puso ng tao. Pinakain niya ang mga nagugutom. Niyakap niya ang mga itinakwil at namatay siya para sa mga makasalanan. Very noble di ba? Very noble. No? Pero may 3 balakid sa paglilingkod. You have to understand this. No? Bakit hindi ka effective? No? Bakit hindi ka, Bakit hindi ka successful sa paglilingkod mo? Kasi alam niyo kung number 1 is pride. Ayan. Pinapatay ng pride ang paglilingkod. Binubuhay naman ito ng pagpapakumbaba. Ano pa yung ikalawa? Self-centeredness. Walang mahalaga sa iyo kundi sarili mo. Ang lingkod ni Kristo ay hindi self-focused. He is God-focused. At sabi ko nga, people-oriented. At yung pangatlo, yung comfort.
Kasi ang paglilingkod po, hindi ka ginawahan. Medyo mahirap po talaga yan. Gagamit ka ng sarili mong oras at pera. Ngunit sa gitna ng kakulangan sa ginhawa, lumalago ang pagiging katulad ni Kristo. Shocking, ano? Siguro, at this point in time, siguro na-realize nyo na, no? Medyo unti-unti nyo nang na-absorb yung gustong dalhin ng mensaheng ito. So, paano natin paunlarin ang puso ng tagapaglingkod? Paano ka uunlad, kapatid? Baka, just in case you're asking for what? Una, magsimula ka sa maliliit. Yung maliliit na gawa ng kabutihan ay humuhubog sa pusong mapaglingkod. Tandaan mo yan. Hindi kailangan mag-ingay, maglingkod ng tahimik. Dahil hindi mo hinahangad na makilala, lalong nagiging katulad ka ni Kristo. Pagka ganyan. Ano pa? Maglingkod ka ng may pagpapakasakit, kapatid. Ang paglilingkod ay lagi may katumbas na kapalit. Ano pong kapalit niyan? Yung oras, yung lakas, at saka yung ginhawa mo. Ngunit ang gantimpala, sabi ng aklat, ay walang hanggan. Isa pa, maglingkod ng may kagalakan. Gusto mo malaman, ito lang, mag-rejoice ka. Hindi ka napipilitan, kundi nagagalak ka. Masiyang maglingkod palagi. Ang paglilingkod ay katulad din ng pagsamba natin. Alright? Halimbawa, this week, pumili ka ng mga gagawin mo. Ngayon, magat, ano kaya ang gagawin ko this week? Kung may pangangailangan, tumulong sa iyong kapamilya. Huwag kang upo ng upo. Sa bahay, tumulong ka. Mag-pray at maghikayat ng isang di-kaanib ng iglesia. Gawin mo na yan this week. Magbigay ng tulong sa isang nangangailangan. Kailangan ng discernment. Magpakita ng kabutihan sa school o sa pinagtatrabahuhan mo. Makilala nila, yung Christian na yan, maayos yan. Makikita ka. Oo, iba ka. Huwag kang barkada kasi ng barkada eh. So, ang mga malilit na gawaing ito ay may malaking epekto sa buhay mo, kapatid. Minsan, pasensya na kayo kung medyo nag-emotional ako, no? Kasi, mga kapatid, 38 years na lumipas sa buhay ko sa paglilingkod. Parang ngayon, wala pa akong, sa hinagap ng isip ko, parang wala pa akong nakikitang matibay na anak ng Diyos. Parang lahat naglilingkod lang kasi kailangan eh. Hindi yung talagang kasi gusto ko eh. Alam mo yun? Naglilingkod tayo dahil kailangan. Hindi, kailangan naglilingkod tayo dahil gusto natin maglingkod. Mainit ang puso natin sa paglilingkod. Ganun po yun. Jesus did not come to be served, but to serve. Kung siya ang Panginoon, hindi tayo maaaring mamuhay ng iba sa Kanya. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. No? Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay lingkod. At ang tunay na lingkod ay naglilingkod ng may pag-ibig. Ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay hindi kung gaano kataas ang narating mo. Careful ka dyan. Ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay hindi kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung gaano mo ibinaba ang iyong sarili sa paglilingkod. Purihin po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, turuan mo kaming maging tulad mo, mapagkumbaba, masunurin, at may pusong naglilingkod. Basagin mo ang pride, alisin mo ang pagiging makasarili, at palitan mo ng habag at pagsunod. Gamitin mo ang aming mga kamay upang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa aming iglesia, pamilya at komunidad sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa ang Panginoon ang siyang maging lakas ninyo sa bawat araw. Nawa ang kanyang pag-ibig ang magpanatag sa inyong puso, ang kanyang kapayapaan ang maghari sa inyong tahanan, at ang kanyang presensya ang magbigay ng direksyon sa inyong buhay. Pagpalain kayo ng Diyos Ama sa inyong paglakad, ingatan kayo ng Diyos Anak sa inyong mga gawain, at puspusin kayo ng Espiritu Santo sa kapangyarihan, kagalakan at pag-asa. Sa inyong fellowship, naway dalhin ninyo ang liwanag ni Kristo sa kapatiran, pamilya, komunidad,
at sa sanlibutan, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon.